Eto sigurado maiinis ka sa balitang 'to mga tol. Ayun oh, kitang-kita sa title, China nagpatupad daw ng fishing ban sa West Philippine Sea. Ibig sabihin bawal mangisda. Tigas ng mukha mga tol, kala mo talaga kanila. Biro mo sa West Philippine Sea, pinagbabawal nilang mangisda, nagpatupad sila ng fishing ban. Syempre ang Pilipinas maghahain ng protesta. At eto, naghain na nga to yan ng protesta. No? Panoorin natin to, ito mula sa UNTV News at GMA News mga tol. Panoorin natin to mga balitang to. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify kapag may mga bago tayong reaction video. Pwede kang makisama sa usapan natin sa comment section sa ibaba. So wag na natin patagalin to. Panoorin na natin to mga tol. Muling nagprotesta ang pamahalaan ng Pilipinas laban sa ipinatutupad na unilateral fishing ban ng China sa West Philippine Sea. Sa pahayag na inilabas ng DFA ngayong araw, mariin itong kinundena ang bagong kautusan ng China na anilay malinaw na paglabag sa international law at panghahamak sa soberanya at maritime rights ng Pilipinas. Sobrang tinatapak-tapakan nila mga tol, hindi lang yung Pilipinas kundi yung international law. At ang mensahe nila to sa Pilipinas, kung ang international law nga at UNCLOS, iniitsapwera namin, tinatapak-tapakan, winawalang yan namin, kayo pa Pilipinas, sino kayo? Ganon ang mensaheng pinapahatid nila mga tol eh. Kasi unang-una, base sa UNCLOS, which is nakapirma din naman sila, base sa UNCLOS, ang Pilipinas may 200 nautical miles na exclusive economic zone. Exclusive yan sa Pilipinas. Lahat ng mga likas na yaman, yamang dagat, lamang dagat dyan, may jurisdiction lang dyan o may karapatan dyan, Pilipinas lang. Baliwala sa kanila yun, di nila kinikilala. International law, ganun din. Meron din tayong 2016 Arbitral Award na nagpapawalang visa o nagpapawalang visa doon sa claim ng China na 10-dash line o 9-dash line. Kasi wala daw talagang basehan yun, baseless. Pero tingnan nyo, hindi rin nila kinikilala. No? So hindi lang Pilipinas ang binabastos nila dito mga tol, kundi yung kabuuan ng batas na yan dito sa dagat o UNCLOS mga kapatid, no? Binabastos din nila yan. Ang tanong, eto bang fishing ban nila na nakalagay dito sa batas nila? Para lang ba to sa Pilipinas o para sa lahat ng mga bansa na gumagamit ng South China Sea? Tignan natin, baka naman sa Pilipinas lang sila nagtatapang-tapangan. Ayon sa DFA, hindi nila kikilalanin ang fishing ban na ipinatutupad ng China na sinasabing nag-umpisa noong May 1 at tatagal hanggang sa September 16. Sakop ng sinasabing pagbabawal sa pangingisda ang bahagi ng karagatan na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Muling iginiit ng Pilipinas Sa Pilipinas ka lang mga tol. Doon lang sila nagbabawal. Di nila kaya yung Vietnam eh. Di nila kaya yung ibang bansa eh. sa China na itigil na ang paggawa ng anumang iligal na aksyon sa West Philippine Sea na lumalabag sa soberanya ng ating bansa. Muli rin itong hinikayat ang China na tumalima sa international law at igalang ang desisyon ng 2016 Arbitral Award. Malayo yan, bastos yung mga yan eh. Ginawa ng China ang announcement ng fishing ban isang linggo matapos itong sabihin na kanilang ikukulong ang mga dayuhan na magte-trespass sa South China Sea. Biruin mo no, puro sa patungkol lang sa Pilipinas no. Pilipinas lang kasi talaga kayang-kaya nila eh. Hindi nila kaya ibang bansa mga tol, tameme sila dun eh. So panoorin natin to karugtong. Eto sa GMA News mga kapatid, sabi rito, mga mangingisda ng isang grupo sa Masinloc. Yan di susunod sa fishing ban ng China. Patigasan na lang, di ba? Ito basahin natin, hindi susunod ang ilang mangingisda sa Zambales sa fishing ban na ipinatutupad ng China o ipatutupad ng China hanggang sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Huwag nila subukan ng mga Pinoy dyan, di ba? Tuloy natin. Hindi susunod ang ilang mangingisda sa Zambales sa fishing ban na ipatutupad ng China hanggang sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang aksyon dyan ng Foreign Affairs Department sa pagtutok ni Chino Gaston. Wala, tameme sila sa ibang bansa eh. Kaya dito lang sila nagmamagaling-magaling. Alam mo talagang tatapang-tapang eh. 'Di ba? Kahit nga sa Taiwan eh, wala silang palag doon eh. Kapag pumapasok yung mga Coast Guard nila, napapalaya sila ng Taiwan Coast Guard eh. 'Di ba? Sa Vietnam, sa Malaysia, wala silang palag doon. Tameme silang lahat doon mga tol. Dito lang sila sa Pilipinas kasi nagawa na nila isang beses eh. Gusto ulit nila itry.
Kasi sabi nga nila PBBM, kung si Digong nga na mukhang matapang napayuko natin si PBBM lang yan, oh, 'di ba? Ganun mag-isip yung mga yan. Umalma at naghain ng diplomatic protest ang DFA dahil sa 4 na buwang fishing moratorium o tigil sa pangingisda na ipinapatupad ng China sa 4 na buwan nung kakainin ng mga mangingisdang yan. karagatang sakop ng exclusive economic zone ng bansa. Sa isang statement, sinabi ng DFA na base sa 2016 Arbitral Award, itinuturing na paglabag sa United Nations Convention on the Laws of the Sea ang pagdeklara ng China ng fishing moratorium. Ang Pilipinas lang anila ang may sovereign rights sa lahat ng living resources gaya ng isda sa loob ng sarili nitong EEZ. Alam ng China yan mga tol, kaso tahasan nilang nilalabag. Pakapalan na lang ng muka. Total wala rin namang ginagawa tong UNCLOS. O di nagpamatigas na lang ang China at tinusubukan nila kung hanggang saan kakayanin ng Pilipinas tong ginagawa nila. Sakop ng taunang fishing ban ng China ang lahat na karagatang hilaga ng 12 degrees latitude o mula sa taas na bahagi ng Reed Bank hanggang sa mainland China. Kasama sa fishing ban ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal na itinuturing na traditional fishing ground ng mga mangingisda ng Pilipinas at iba pang mga bansa. Ang mga Pilipinong mangingisda hindi raw susunod sa fishing ban ng China, pero may dama pa rin silang takot dahil sa naunang lumabas na balitang mga aresto ang China sa mga papasok sa itinuturing nilang teritoryo. Isa lamang po yung kinikilala nating batas. Kung ano yung ating umiiral na batas sa ating bansa, yun lamang po yung ating kinikilala. Good. Wala po kaming pakialam sa mga sinasabi po silang batas nila na yan. Good. Sakaling ituloy naman ng China ang bantang mang-aresto ng mga mangingisda, pwede raw itong basihan ng bagong reklamo laban sa China sa ilalim ng UNCLOS. Pwedeng hindi pansin Kung ako mangingisda dyan, palagang ko na talaga yan. O ako isang mangingisda dyan tapos magdadala na ako syempre ng pamprotekta sa sarili ko. 'Di ba? Wala namang magagawa yung mga checkwang yan 'di ba? Magdadala na ako ng pamproteksyon sa sarili ko. 'Di ba? Para sa pamilya ko. Pag susubukan nila mang-aresto, lulutang na lang sila diyan pagkain na sila ng pating. yun. And if they try to enforce it, then that will be, again, an imposition, and it will be contrary to the 2016 South China Sea arbitration then. So, pwede actually maging source yun ng isa pang kaso against them. Just in case, pwede mag-deploy doon. Dapat lang na bigyan ng support, no, ng Coast Guard yung fishermen natin. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources hinikayat ang mga mangingisda na pumalaot pa rin. Pilipino lang daw ang may karapatang maglagay ng anumang kondisyon sa sariling EEZ. Ang gabay natin sa ating mga mangisda, walang pwedeng pumigil sa kanila na mangisda sa katubigang sakop ng Pilipinas. And of course, Kailangan samahan ng Coast Guard yan. 'Di ba? Samahan talaga ng otoridad yan. Kasi syempre yung mga mangingisdang Pilipino, mga tol, hindi naman kasi panggera yung mga yan Talagang ang layunin lang yan, kumuha ng ipambubuhay nila sa sarili at sa pamilya nila. 'Di ba? So nakakaramdam din talaga ng takot yan. So ang inaasahan lang nilang masasandalan is yung puwersa na meron ng gobyerno natin. yung presence, you will maintain the presence. Yung presence, yes. Nakita niyo naman po, Yan, good. magkakasunod ng mga missions ang ginagawa natin para ma-establish natin yung presence sa West Philippine Sea. Tama. At maramdaman ng ating mga mangingisda ang presensya po ng pamahalaan. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang Chinese Embassy pero wala pa silang sagot sa pahayag ng DFA. Sus, wala na rin isasagot yan. Wala, puro kasinungalingan lang din naman nasasabihin yan 'Di ba? Pero ito talaga mga tol, dapat talaga ang Pilipinas is maging matigas na rin no? Hindi talaga uubra yung pakikipag-usap lang natin sa mga to Hindi umuubra mga tol kasi hindi naman nila tayo nire-respeto Makikipag-usap ka kung talaga marunong sila rumespeto. Ang problema, hindi naman sila marunong nun Bakit pa tayo makikipag-usap? Kung puwersa pinapakita nila, palagan na lang din natin ang puwersa nang hindi lumalabag sa international law, di ba? So hanggang sa muli mga kapatid, pwede kang magbigay ng komento sa ibaba, pwede kang magbigay ng iyong opinion ng iyong saloobin mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi.